May bayad po ba itong Trustmark? Mas may bayad po siya pero mas mababa po dun sa registration requirements po ng DTI. Magkano po? Nasa 1,000 pesos po yung babayaran po. Oo, pero hindi po ito monthly subscription parang sa Facebook and Instagram. Hindi po. One-time Hindi po. payment lang. Meron po siyang 1-year validity and subject to renewal din po. Kasi kailangan po namin yes. i-check. Baka mamaya nagpalit na po ng address or contact details. Oo, tas Attorney Marcos, doon sa mga platforms like Shopee, Lazada, and even sa Facebook Marketplace, lalabas doon kapag nabigyan ng Trustmark yung isang online seller, lalabas doon na DTI, may DTI Trustmark sila? Pwede pong ilagay ng mga online merchant dun sa kanilang product page. Apa. So sa ngayon, wala pa po kayong ugnayan dito sa mga online platforms na ito kung pwedeng sila mismo, kasi madaling ilagay na may Trustmark ako. Para ang maglalagay mismo, ito pong mga platforms na ito na. Yung mga platforms din po, kukuha din po sila ng Trustmark because sila din po ay covered ng Internet Transactions Act as digital platforms or e-marketplaces. But as regards their clientele, yung mga online sellers, they are also encouraging na mag-subscribe po for the Trustmark. Oo. So ang malinaw po ngayon, hindi naman lahat ng online sellers obligado kumuha ng Trustmark. It's really up to them. Yes. Nabanggit niyo po yan kanina. Yes, ma'am. Opo. Yes po. Lalong-lalo na po, marami din pong online sellers abroad na wala po dito sa Pilipinas na pag meron po tayong complaint na mahirapan pong habulin ng mga consumers natin dito. Opo. Yung pagpaparehistro dito kaninyo, may bayad may bayad? Aside po ba sa Trustmark, Yes may po, mga and iba it's pang all babayaran? online. Opo. Saan ka magpaparehistro? Paano pong sistema? Attorney, at magkano bayad? Doon po sa trustmark.dti.gov.ph, ilalagay lang po yung contact details doon at mag-upload lang po ng mga registration documents natin. Together din po yung ating BIR details as well as the internal redress mechanism. At yan po i-verify po ng DTI. We have 7 days to verify. Okay. Pag naitapos na po naman yung verification, we will be issuing po yung Trustmark upon the payment. Opo. At yung isa po naman na kumbaga rehistro, parang permit to operate. Yung mga permit to operate po, depende na po yun kung ano pong product or kung saan po sila mag-engage in business po. Oo, pero kinakailangan magbayad, meron pong mga babayaran, no? Yes po, kailangan po to maintain po yung evaluation and validation process po. So you have to register sa DTI mismo? Yes po, and it's all online. Kasi Opo. naman po ang principal clientele would be online sellers and Kasi merchants. nga, Internet Transactions Act, kaya po kinakailangan kung ikaw ay seller, online seller, dapat rehistrado ka. Ano po? Yun ba yun? Yes po, under sa sa e-commerce bureau. Opo. Oo. So, Ayun. dalawang bagay yan Sige, para sa ha? mga online sellers. Yung pagpaparehistro bilang isang online seller, kailangan po yun. Yung Okay. Trustmark, hindi mandatory. Okay. Yun ang malinaw. And again, for the end time, yung colorum, take down ninyo. Yes po, meron pong 3 powers ang DTI under the Internet Transactions Act. Meron po tayong compliance order, takedown order, at saka blacklisting. So, lalong-lalo na po yung takedown pag prohibited or regulated yung item at wala po kayong permit to sell these items, i-takedown po yan. So far, marami na po kaming na takedown.